Sa kasalukuyang panahon na ang US at Russia ay tinik sa lalamunan ng bawat isa, wala sa isip nilang patungkol sa gyera kaya mas pinili nilang magkaroon ng bawat bansa ng tinatawag na espiya. Hindi ang tradisyonal na espiya ang ginagamit nila dahil ang mga espiyang kagaya noon ay madali na lang mahuli. Kaya't ang Russia ay nagbuo ng mga babaeng spy na kung saan ang mga ito ay magaling mang-akit. Pupuntahan nilang kanilang target at aakitin ito upang sipingan at doon kukunin lahat ng mga kailangan nilang impormasyon. Sa simula ng pelikula, ipapakilala si Dominika Igorova, isang magaling na balerina sa Russia. Mula ng bata pa lang siya ay sumasayaw na siya para makatulong sa pag-aalaga sa may sakit niyang ina. Isang araw, pinagkatiwala ni Dominika ang kanyang ina sa isang mag-aalaga dahil papasok na siya sa trabaho. Doon nakita niyang iba't ibang panauhing kasama ng kanyang tiyuhin na si Ivan kung saan nagseserbisyo ito bilang Deputy Director ng Foreign Intelligence ng Russia. Habang nasa meet and greet, isang gangster na nagngangalang Dmitry Ustinov ang humiling ng litrato kasama niya at habang nagpapalitrato ay kinuha nitong pagkakataong iyon upang hipuan siya. Matapos nun ay nagsimula ang palabas. Magandang pagkakasayaw ni Dominika dahilan para mamangha ang mga manunood. Ngunit sa kasamaang palad, nang tumalo ng katambal niya ay sadyang pinatamaan nito ang binti ni Dominika dahilan para mabali ito. Agad siyang dinala sa pagamutan upang maoperahan. Sumunod dito, ipinakilala si Nate Nash, isang CIA agent na nagtatrabaho sa Moscow. Isang araw nang magkikita sila na isa sa kanyang asset sa Gorky Park, hindi niya inasahang may mga pulis. Agad nakapag-isip si Nate ng gagawin. Nagpaputok ito ng baril upang makuha ang atensyon ng mga ito upang makatakas ang spy ng Russia na may codename na Marble. Samantala, hinuli si Nate para dalhin sa kustodiya ng mga otoridad. Matapos nun ay inescortan siya ng embassy na Amerika kung saan nakita niyang kanyang superior. Ipinaalam nito sa kanya na ligtas si Marble pero kinakailangan nitong ma-deport pabalik ng US dahil sa pagkakamali niya. Nang sumunod na araw, nagpunta si Ivan upang bisitahin ang direktor ng SVR na si General Vladimir Kortnoy. Nagpakita sila ng video footage ng isinagawang pakikipagkita ni Nate sa Gorky Park. Ipinaliwanag nila na interesado sila doon sa taong hindi pa nalalaman ng pagkakakilanlan. Lumipat ang eksena kay Dominika kung saan nagising siya sa loob ng ospital. Nakita niyang kanyang mga binti na napapaligiran ng bakal. Sobra siyang nalugmok nang malamang hindi na siya muling makakasayaw. Ilang buwan nang nakalipas, si Dominika ay hindi pa rin nakakalakad ng maayos kung walang tulong ng saklay. Isang araw, binisita siya ng kanyang tiyuhin na si Ivan. Binalita nito na nakahanap na ng bagong mananayaw na papalit sa kanya. Ibig sabihin wala na siyang babalikan trabaho. Nag-offer ang tiyuhin niya ng tulong at sinabing lumapit lang sa kanya kapag handa na siya. Bago umalis, nag-abot ito ng isang sobre kung saan naglalaman ito ng mga litrato ng kanyang dating partner at ng bagong mananayaw. Makikita sa litrato na may relasyon ng dalawa. Meron ding recordings ng pag-uusap ng dalawa na nagpapatunay na sinadya ng kanyang partner na baliin ang kanyang paa para makuha ng kanyang kasintahan ang posisyon ni Dominika. Nagalit si Dominika sa mga nalaman, kaya nagtungo ito sa teatro para magmasid sa dati niyang partner at sa kasintahan nito. Matapos panuorin ng kanilang pag-aansayo, sinundan niya mga ito sa paliguan kung saan may ginagawang milagro ang dalawa. Sa kanyang galit, inatake ni Dominika ang dalawang gamit ang kanyang saklay. Habang papauwi, huminto ito sa isang upahan ng telepono at doon nag-report sa mga pulis na aksidente ang dalawa. Ngayon, dahil sira ng karir ni Dominika, lumapit ito sa kanyang tiyuhin para humingi ng tulong. Pumayag naman ito kung pagbibigyan ni Dominika ang hinihingi niyang pabor. Ang SVR ay kinakailangan ng malalim na impormasyon na manggagaling sa gangster na nakilala niya sa panimula ng palabas at ito'y si Dmitry. Sinabi niya kay Dominika na kaibigan nito at kunin ang tiwala nito. Wala namang ibang pagpipilian si Dominika dahil na rin sa kanyang inang kinakailangan niyang ipagamot. Nang gabing iyon, nagpunta siya sa hotel kung saan doon nanunuluyan si Dmitry. Nagbihis ito ng maganda at nagtungo sa bar na nasa loob ng hotel upang magpapansin kay Dmitry. Kagaya ng inaasahan, nilapitan siya ni Dmitry at nagtanong ito kung paano niya matutulungan ang dalaga. Sinabi ni Dominika na gusto niyang maramdamang espesyal siya kaya
nagtungong dalawa sa isang pribadong kwarto. Iniwan nila sa labas ang gwardiya ni Dimitri. Ilang sandaling makalipas, inutusan ni Dimitri si Dominica na maghubad habang may ginagawa si Dimitri kay Dominica. Isang lalaki nakasuot ng itim na helmet ang pumasok sa loob ng kwarto upang patayin si Dimitri. Matapos nun, hinagisan niya si Dominica ng masusuot upang matakpan ang duguan nitong katawan. Matapos ay dinila niya si Dominica sa likurang pintuan. Lumalabas na siya isang SVR agent at Constantine ang pangalan nito. Pinadala siya ni Ivan. Matapos nun, nakipagkita si Ivan kay Dominica at nagpresenta itong pagpipilian kung magiging SVR operative o haharapin ng akusasyon sa pagkamatay ni Dimitri. Gaya ng inaasahan, pinili niya magtrabaho para sa kanila. Sumunod dito, pumasok si Dominica sa isang marahas na eskwelahan kung saan eksperto ito sa pagsasanay ng mga Sparrow. Isang SVR operative na ang ginagamit ng skill ay pakikipagtalik at pang-aakit sa kanilang target. Sa kanyang pagdating, binati siya ni Matron, isang headmistress ng Sparrow kung saan binigyan siya ng bagong pagkakakilanlan. Ginabayan niya rin ito papasok ng eskwelahan. Nang sumunod na araw, nagsimula ng klase nila at si Matron ay nagbigay ng speech patungkol sa kasalukuyang problema ng mundo. Binibigyan niya din ng diin dito na tanging Russia ang nag-iisang bansa na handang magsakripisyo upang maayos ito. Ipinahayag niya rin sa mga estudyante ng kanilang katawan ay alay na sa bansa kaya't obligadong mga ito na gawin ang kahit na anumang iutos sa kanila. Sa sumunod na eksena, makikita si Nate na nakipagkita sa CIA kung saan nagdesisyon ng mga ito na suspindihin siya dahil sa pakipag-ugnayan sa Russia. Samantala, nakipagtalo naman si Nate sa kadahilanang matagal na siyang nagtatrabaho para kay Marble at siya lang ang pinagkakatiwalaan nito. Binigyan naman nila ng konsiderasyon ng kanyang mga sinabi kaya binigyan nila ito ng pangalawang pagkakataon upang patunayin muli ang sarili at nadestino si Nate sa syudad ng Budapest. Pero hindi niya alam na ang lahat ng kanyang galaw ay sinusubaybayan ng SVR. Sa state school, tinuruan ni Matron ng mga Sparrow kung paano alamin ang gusto ng kanilang target. Nagpakita ito ng iba't ibang larawan sa telebisyon at tinanong ang mga estudyante na alamin ang gusto ng nasa larawan. Mali ang sagot ng unang tinanong. Nagngangalan nitong Victor at sa personalidad nito ay may pagkaarogante. Tinama naman siya ni Dominica dahilan para pagtawanan ang binata. Isang babaeng estudyante ang muling tumama sa pangalawang tanong kaya't pinapunta ito sa harapan ng klase upang bigyan ng kaligayahan ng isang lalaki. Lumuhod ang babae pero hindi niya kinayang ituloy ang dapat na gagawin. Nang sumunod na araw, isang pagsalubong sa tropa ng mga sundalo ang kanilang sinagawa. Galing ang mga ito sa laban. Namili si Dominica na isang binatang lalaki at dinala ito sa isang pribadong kwarto kung saan pinaligayan niya ito. Ang performance na naganap ay inobserbahan ni Matron. Sinabi niya sa ibang estudyante na ang sinagawang performance ni Dominica ay maayos pero hindi pa rin niya natututunan na ibigay ng buo ang sarili. Pagkatapos ng klase, habang naliligo si Dominica, bigla sumulpot si Victor at sinubukan itong gahasain si Dominica. Pero nakalaban siya gamit ang tabo na naging sanhi ng malakas na ingay. At ang insidente ay maging si General Vladimir ay nagtungo doon upang mag-imbestiga. Tinanong niya si Dominica kung bakit niya ito nagawa. Sumagot naman siya at sinabing nagsisilbi siya para sa bayan at hindi para sa kapwa niya estudyante. Nang sumunod na araw, tinawag ni Matron si Dominica sa harapan ng klase habang si Vladimir naman ay nanonood ng CCTV camera. Nagpresenta ng litrato si Matron kay Victor at tinanong niya si Dominica upang alamin kung anong gusto ng binata. Matapos noon, pinapasok si Victor sa loob ng klase at inutusan ni Matron si Dominica na ibigay sa binata kung ano gusto nito. Ang ating bida ay naghubad at umupo sa lamesa habang ang mga hita nito ay nakabuka. Inaya niya itong gawin kung ano ang gusto nito. Si Victor na nooy takot pa rin sa nangyari ay umalis na hindi man lang siya hinahawakan. Matapos noon, sinagot ni Dominica ang tanong ni Matron at sinabi niyang kapangyarihan ang gusto ng binata. Dahil sa pangyayaring yun, namangha si Vladimir kaya inassign niya ito sa isang mission sa Budapest. Ang kanyang trabaho ay kunin ang tiwala ni Nate upang makuha ang identity ni Marvel. Naglakbay si Dominica papuntang Budapest at nakituloy sa kapwa niya Sparrow na si Marta. Sa ilalim ng supervision ni SVR Chief na si Maxim Bolondov,
Nagsimula na siyang sundan si Nate at nagtungo sa swimming pool kung saan doon naglalagi ang lalaki. Sinadya niyang banggain ito upang makausap at nagpanggap bilang isang translator ng embassy. Nang sumunod na araw, nagtungo muli si Dominica sa swimming pool pero hindi niya nakita doon si Nate. Bukod doon, napag-alaman niyang nawawala ang kanyang ID. Lumalabas na natunugan ni Nate ni isa siyang Russian spy na nagbabalak na alamin ang pagkatao ni Marvel. Nireport niya ito sa kanyang mga superior at sinabing maaari siyang magkaroon ng saysay sa kanila. Nang marinig ito ng mga nakakataas, pinayagan nila si Nate na maging malapit kay Dominica upang makakuha pa ng iba pang impormasyon. Dumalaw si Dominica sa embassy at nakita niyang nakikipag-usap si Marta sa isang American politician na nagngangalang Stephanie Boucher. Hindi nagtagal, nilapitan siya ni Nate at inamin nito na kinuha niyang ID ng dalaga. Nang malaman ni Dominica na alam na ni Nate ang kanyang misyon, kaya't sinabi nito kung anong tunay niyang intensyon. Nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang dalawa at pumayag ang isa't isa ng mag-dinner kinabukasan. Matapos nun, nagtungo si Dominica sa kanyang apartment at inalughog ang kwarto ni Marta kung saan nadiskubre niyang inutusan itong bumili ng mga kumpidensyal na impormasyon galing kay Stephanie. Nang sumunod na araw, matapos ang kanyang trabaho, binuntutan niyang chief na si Maxim sa isang bar at nag-request ito na bigyan pa siya ng mas maraming oras sa pamamagitan ng pagpapadala ng magandang report sa Moscow. Upang gawin ito ng lalaki, ipinakita nito na parang akmang sasaktan siya ng lalaki. Ngayon na nakita na ito sa CCTV camera, binlockmail niya ito na kailangan niyang mag-send ng magandang report dahil kung hindi ipapapulis niya ito. Samantalang naghihintay naman si Nate sa kanya sa isang restaurant pero nang hindi siya magpakita ng mahabang oras ay umalis na ito sa pag-aakalang hindi na siya sisipot. Hindi niya alam may sinusundan siya ni Dominica sa lugar niya. Pinatunog niya ang doorbell at pinapasok naman siya ni Nate sa loob. Prangka siyang tinanong ni Nate kung paano niya natuntun ang lugar niya. Pinalakasan ni Dominica ang tunog ng telebisyon upang masiguradong walang makakarinig sa kanilang pag-uusap bago niya ito tanungin kung anong nangyari sa Gorky Park. Nang malaman niya ang sagot ay hinalikan niya ito pero tumigil ang binata sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa at sinabihan niyang dalaga na umuwi na. Nang sumunod na araw, nakatanggap siya ng hindi inaasahang panauhin. Ito ay ang tiyuhin niyang si Ivan. Gusto nitong malaman ng progreso ng sinasagawa niyang misyon dahil gusto niyang makakuha pa ng mas maraming oras, kaya't gumawa ito ng kasinungalingan at sinabing tinatrabaho niya rin ang kaso ni Stephanie kasama ni Marta pero kinakailangan niya ng karagdagang pera. Pinag-isipan ito ni Ivan at nagdesisyong umalis na muna sa pagkakataong iyon. Habang kinukuha ni Ivan ang jacket nito, nagawa ni Dominica na tingnan ang kanyang pasaporte upang makakuha ng impormasyon patungkol sa kanya. Matapos ng gabing yun, umuwi si Dominica at nagulat itong nakita ang walang buhay na si Marta na nasa bathtub. Pero bago pa siya matauhan sa mga nangyari, lumabas si Constantine mula sa likuran at tinawakan siya sa leeg at sinabing ganyan ang mangyayari sa mga taong nagbabahagi ng sekreto. Samantalang ipinaalam ng mga nakakataas ang patungkol sa bagong mensahe mula kay Marvel kung kinukumpirma na si Dominica isang Sparrow. Kahit na nakakita si Dominica ng mga nakakataas bilang banta, naniwala si Nate na maaari pa rin nila itong maging kakampi. Nang sumunod na gabi, dinala niya si Dominica sa kanyang apartment at inamin niya rito na alam na niya ang totoong pagkatao ng dalaga. Kinuwento ni Dominica ang patungkol sa buhay niya at diniin ng tanging mahalaga lang sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang ina. Inopera siya ni Nate na magiging doble karang agent kapalit ng protection niya. Matapos pag-isipan ng mataimtim ni Dominica, tinanong niya kung mapagkakatiwalaan niya bang binata. Sinigurado naman ang lalaki na mapagkakatiwalaan siya. Matapos noon ay naging mainit ang gabi at nagsiping ang dalawa. Nang umagang yun, nakipagkita si Dominica sa mga superior ni Nate kung saan nagsagawa sila ng lie detector test sa kanya upang malaman kung mapagkakatiwalaan siya. Nang makapasa sa test, tinanong niya ang patungkol sa perang matatanggap kapalit ng impormasyon na manggagaling kay Stephanie Boucher. Nang Biyernes na yun, bumiyahe siya pa London kasama si Maxim upang makipagkita kay Stephanie upang isagawa ang transaksyon. Naghintay sa hotel room na inihanda ng CIA para sa kanya na may nakapalibot na kamera. Ilang sandali dumating si Stephanie sa hotel. Sinabi ni Dominica na pinadala siya ni Marta. Nang makumbinsi niya sa Stephanie, iniabot nito ang kanyang disk kapalit ng pera. Nagpanggap si Dominica na in-authenticate ang disk pero ang totoo'y pinagpalit niya ito sa peking disk.
Matapos ng deal, napagtanto ni Stephanie na sinusubaybayan siya ng American intelligence agents. Dahil taranta, tinapon niya ang pera sa basurahan at sinubukang tumawid sa kalsada, pero sa kasamaang palad, nabunggo siya ng truck dahilan upang mamatay ito. Napanood ng mga Russian agent ang insidente at alam na kumpirmang kanilang misyon. Pinaginalaan nilang si Dominica at Maxim ay ang mga taong kasabwat ng Amerika, kaya't ang dalawa inutusang bumalik ng Moscow. Nang makarating agad na kinuha ni Ivan ang disk at inaresto si Dominica at Nate. Sa kabila ng pagsasabing sila inosente, ay nakaranas sila ng pagpapahirap sa loob ng ilang araw, habang si Maxim naman ay pinatay. Samantalang pinanindigan ni Dominica na wala siyang ugnayan sa Amerika. Hindi nagtagal, naniwala rin si Ivan at pinayagan itong bumalik sa Budapest upang ipagpatuloy ang kanyang naudlot na misyon na alamin ang totoong pagkatao ni Marvel. Nang makabalik kay Nate, in-enjoy ni Dominica ang gabing iyon. Samantalang sa kalagitnaan ng gabi, nagising ito't nakita si Constantine na pinapahirapan sa Nate upang makuha ang pagkatao ni Marvel. Nung unay, tumulong ito sa pagpapahirap kay Nate, pero nang mawala sa focus si Constantine ay nilabanan niya ito dahilan para makatakas si Nate sa pagkakatali. Nagtulong ang dalawa at nagawa nilang talunin ang kalaban, pero nagtamo sila ng seryosong tama matapos ang laban nila. Nang sumunod na eksena, nagising si Dominica sa isang ospital kung saan nakatanggap siya ng sorpresang bisita at ito ay si General Vladimir. Nakakagulat man, pero inihayag niyang espiyang si Marvel. Si Vladimir na isang tapat na opisyal ay umaming ayaw na niya sa talamak na korupsyon. Inutusan niya si Dominica na ipaalam kay Ivan ang kanyang nalaman upang dahil doon tanggalin siyang isang national hero, dahilan upang mapalitan niya ito bilang espiya. Inisip ni Dominica na mali ang ideyang yon, pero matapos ang ilang pagkukumbinsi, nakapagdesisyong sumuko sa otoridad at sinabing gusto niya makipag-usap sa Russian ambassador. At nang mapagbigyan ng kanyang hiling, ipinaliwanag niyang alam na niya ang tunay na katauhan ng espiya. Ngunit sasabihin niya lang ang pagkatao nito kapalit ng kanyang kalayaan. Matapos ng kanilang pag-uusap, isang pagpapalit ang ginanap sa airport. Inutusan ni Nate na gabayan si Dominica upang makumpirmang pagkatao ng espiya. Masama ang loob nito dahil sa pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni Dominica dahil sa mga ginagawa nito. Pakiramdam niya ay ginamit lang siya ni Dominica. Hindi nagtagal, nilapitan siya ng Russian kasamang espiya kung saan tinanggal ang takip ng mukha nito. Lumalabas na si Ivan ang pinalabas niyang espiya. Pineke ni Dominica ang mga ebidensya upang i-frame up ang kanyang tiyuhin. Kaagad na kinumpirma ni Nate na si Ivan ang espiya at matapos ang pagpapalit, binaril si Ivan ng isang Russian sniper. Nang matapos ang pagpapalit, dinala si Dominica na isang helicopter. Sa huling eksena, makikitang naparangalan siya sa isang Russian military ceremony na dinaluhan ni General Vladimir. Ngayon ay malayang naninirahan si Dominica kasamang kanyang ina, isang bagay na pinapangarap niya. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago nating mga videos. At ito ang kwento na tuklasin mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.